second part of our Pep Talk Election Watch edition, hihingan natin ng reaction si Sir Mark about sa mga position niya on certain issues. Umpisa na natin, sir, ano yung number one? Number one, sir, kasi recently nakita natin yung isa sa mga headline na although you're against divorce, you're pro same-sex marriage. No, I'm pro-divorce. Pro-divorce. Yes, I'm also pro-divorce. I'm pro-divorce, I'm pro same-sex marriage. So, ang reason for the same-sex marriage is, actually, I'm more on the same-sex union rather than the marriage. So, kasi, ang akin kasi, isang pinoprotektahan ko at binibigyan ko ng mas matimbang na paglaban is yung karapatan ng bawat isa. Kasi yung sa religious side, hindi naman ako nakikipag-argumento doon. Sa lahat ng ako, sagradong katoliko ako, as a matter of fact, I'm a former seminarian also, minor in San Fernando, Pampanga. I've been inside the seminary for 3 years, so yung doctrine namin, alam namin yun. But I'm applying as a public servant, di ba? So public servant means, I mean, it caters to the general public, everybody. And for me, I think it's about time that we give the LGBT community the respect that they needed, and we need to recognize them. We need to protect them under the law. Kasi nga sabi ko, we're not debating our religious right when it comes to that, kasi our Catholic beliefs, our religious belief has its own doctrine. And on the divorce naman, pro ako sa divorce for the reason that napakamahal ng annulment. Alam natin yan. Mahal ang annulment, and yung process ng annulment, it's very traumatic. Traumatizing, and kasi, di ba, hindi maganda eh. Maliban sa mahal na siya, and ang akin kasi, I have to protect, ang paniniwala ko, I want to protect yung mga kababaihan natin, yung mga pamilya, at lalo na yung mga mahihirap nating kababayan na talagang inaabuso, and hindi naman ako gumagawa ng storya. These are all over the news, na po front page yan, di ba? Yung iba, inaabuso na yung asawa, pati yung mga anak. So, hindi sila makaalis dun sa ganung sitwasyon. Alam ko yung nasa konstitusyon natin sinasabi na yung pagtibayan ng pamilya. Yes, andun tayo. Pero syempre, kung ito naman ay naabuso, kung ito naman ay hindi na makatao, di ba? Yung iba, marinig natin, may mga masamang nangyayari dahil dyan. So, I think bigyan naman natin ng karapatan na proteksyonan ng mga kababaihan, ng pamilya nila, ang mga anak nila pagdating dito sa ganitong sitwasyon na talagang mas affordable, mas madali, mas malinaw para sa ating mga kababayan na magkaroon ng access pagdating doon sa paghihiwalay nila. But syempre, aside from that, ito yung mungkahi pa lang naman, di ba? So, titignan natin yung mga paloob kung saan sisiguraduhin natin yung 100% proteksyon ng mga bata. Yung mainit po na pagtatalo tungkol sa ng BBL, yes, sa Moro Basic Law. Sa BBL, hindi ko nabasa yung other version. I just read yung isang version. So, meron lang akong isang against. On the current version niya, kasi yung pagbibigay ng karapatan o pagpapayag na makapagtayo ng sariling bandila. Hindi ako pabor doon kasi ayon sa constitution natin, di ba? Iisa lang ang ating bandila. Tayo Pilipino, tayo bansang Pilipinas. Isang bandila lang. Pero kung tayo papalarin, itutulak natin ang kapayapaan. Kung ano man yan, kung yan pa rin ba yung BBL, kailangan we just have to harmonize, collect all the pieces para mabuo natin yan. And we will ask all the people concerned na dapat kasama sila talaga rito sa pagpapasa nito, including our Christians, yung mga Christians na kababayan natin na nandun sa Moro, sa Muslim or sa areas nila, sa Moro areas, na talagang kasama sila doon. Kasi kami rin naniniwala on the tourism side that kapayapaan ang ating susi. And sino ba may ayaw ng kapayapaan, di ba? But I think maliban sa pagsusulong ng kapayapaan is we also have to educate peace. Isa na lang po, territorial dispute with China. Territorial dispute on on what are you asking? Definitely, I'm objecting it, di ba?
and I'm in the position na I'm in favor of pursuing it to the UN, and I'm not in favor of having a bilateral talks with China. Kasi we've done that. Ginawa na natin yung bilateral talks na yan. It's since 1995, ginawa na natin yan. And anong ginawa ng China sa atin? Pagdating natin sa isang kwarto nag-usap, ayoko kayong kausap. Wala tayong dapat pag-usapan. Wala rin. Plus kapag ginawa natin ngayon yun, matatalo tayo sa kaso natin sa UN. Kasi ang sinasabi nga nila, ito yung mga na-research ko lang, kasi pag ginawa natin yun, ang sasabihin ng China sa UN, nakikipag-usap naman kami, nakikipag-bilateral talks kami, so ano pang pag-uusapan natin? So sa ngayon, ang position natin is talagang nag-encroach kayo dun sa aming sovereignty. So kailangan panindigan natin yan at tatagan natin yung position natin doon. Pero maliban doon, syempre ang atin pa rin ang sinusulong natin is yung payapang pag-uusap through UN na talagang matulungan tayo, and not through harsh action or war or militarization, di ba? So, kasi in the end of the day, tayo ang kawawa. I think some of the parts dun po sa island are militarized. Yes, that's why we're condemning it. Yun ang isa sa mga issues na talagang pinananawagan natin ng tulong, ng pansin sa international community na talagang meron na nga missile dun di ba? So, it's very alarming, and I think after the election, we really have to focus on that issue, and talagang kailangan natin seryosohin yan. May dagdag lang po ako. Political dynasty. Yes. Din. Ano pong stand In favor nila? tayo sa political dynasty. In favor tayo po sa political dynasty kasi although sinasabi nila we are part of a political dynasty simply because our last name is popular, but if you're going to look at our history, we started in 1995 and then I replaced my dad as a governor, so hanggang ngayon pa lang naman kami. Hindi kami, sa pamilya namin, hindi kami nagsimula as a politician. Siguro, more on a dynasty on a showbiz side dahil yung apelidong Lapid has been there for how many years, di ba? Pero pabor tayo dyan, at sa katunayan, antayin natin. Napapanahon na rin siguro dahil panawagan na ng tao. Nasa konstitusyon naman po natin na nandun yung anti-dynasty provision. Kaso wala nga lang guidelines, walang batas na nagsasabi. So, sa amin naman, wala naman kaming nilabag doon, di ba? Wala naman kami nilabag, pero ang amin ay dumaan kami sa demokratikong proseso. Nangampanya kami, nagpakilala kami sa mga taong bayan, di kami in-appoint doon sa mga posisyon na yan. Hinalal po tayo at tayo'y nagsilbi naman ng maayos sa ating mga kababayan. So I think hindi naman kami, kumbaga, parang ng abuso, hindi kami dynastiya, hindi kami diktadorya, di ba? So yun po ang posisyon namin. Pero I think it's about time na lagyan na natin para matapos na yung issue na yan. Hanapin natin yung batas, kung ano ba yung guidelines dyan, at malaman natin kung ilan ba talaga. And dun ko ho talaga pinapalakpakan ng ating mahal na Pangulong Aquino na pinirmahan na rin niya yung SK Reform Law, yung bagong batas na SK Reform Law na kung saan meron na siyang anti-dynasty provisions, meron na siyang guidelines na nakapalooban. And I think siguro yun na po yung simula sa matagal nating inaantay na pagsulong ng anti-dynasty bill. Very easy lang yung game namin, Sir. Ano po, one-word game. So, magbibigay kami ng name, tapos magbibigay kayo ng description dun sa... Isang description lang po. One word lang. One word lang. To describe yung pangalan na babanggitin. Pangalan o bagay. Okay. Sige. Yes, sir. Simulan ko na. Yes, sir. Ano ba ang nakalagay na una?